Sa company dinner namin, lahat may karapatang umorder ng pagkain. Nang turn ko na sana, yung bagong intern na si Wang Lin. Biglang inagaw yung menu. Tama na yung pagkain. Hindi na kailangang umorder. Hindi ko siya pinansin. Lumingon ako sa waiter at sinabing, gusto ko ng isang sweet red bean dessert. Pero kinuha ni Wang Lin yung menu, at buong lakas na inihampas sa mukha ko. Nanlilisik ang mga matang tinitigin niya ako. Sabi ng bawal umorder eh. Kaya bawal umorder. Ang taas naman masyado ng tingin mo sa sarili mo. Nag-iwan ng pulang marka sa mukha ko, at sobrang hapdi. Naginit din ang dugo ko sa galit. Kinuha ko yung menu, at walang pag-aalinlangang inihampas pabalik sa mukha niya. Bigla siyang tumili at sumigaw. Kilala mo ba kung sino ang nanay ko? Siya si Wang Nan, ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya. Kahit ang boss niyo, tiklop sa akin. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ipapatanggal ko yung top sales title mo. At ipapa-blacklist kita sa buong industriya. Nabigla ako. Ang sarili kong tita na si Wang Nan, 40 taon ng single. Kailan pa siya nagkaroon ng ganito kalaking anak? Napatulala ako, kaya lalo pang yamabang si Wang Lin. Oh, ano, natatakot ka na? Lalaking palamunin na mukha lang ang puhunan para makabenta. Pinayagan ka na ngang sumama dito. Kahit nagpapadumi ka lang ng hangin, tapos gusto mo pang umorder. Mukha lang ang puhunan. Araw-gabi akong nagpapakahirap gumawa ng proposal. 8 oras akong nagbibilad sa alikabok sa site araw-araw. Nang itim na nga ako ng sobra kaya halos hindi na ako makilala ng sarili kong nanay. Tapos sasabihin niyang mukha ko lang ang puhunan ko. Inatras ko yung upuan ko. Tumayo, at tinitigin siya ng diretso. Wang Lin, linisin mo nga yung bibig mo. Nakakabenta ako dahil sa sarili kong diskarte at galing. Alam ng lahat kung gaano ako ka-capable. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Company dinner to, at hindi naman ikaw ang manlilibre. Ako, walang karapatang umorder. Mas lalo ka na. Pagpasok ko pa lang dito, may naamoy na akong mabaho. Yun pala, sa bunganga mo nang gagaling. Napayuko at palihim na nagtawanan ng mga katrabaho namin. Matagal na rin kasi silang inis na inis sa pagiging arogante ni Wang Lin. 1 buwan pa lang siyang nag-i-intern sa kumpanya, pero kung utos-utusan niya ang mga katrabaho namin, akala mo mga alila niya. Minsan nga, hindi lang siya iginawa ng kape ng bagong empleyadong si Lin Shi. Kinuha niya yung isang tasang mainit na kape at ibinuhos mismo sa ulo ni Lin Shi. Sa sobrang paso, nagkapaltos-paltos pa ang anit ni Lin Shi. Imbes na humingi ng tawad, tinakat pa niya ito. Subukan mo kung piliting mag-sorry, at sisiguraduhin kung mapapatalsik ka sa kumpanyang to. Sa huli, kumpanya na ang sumagot ng medical bills. Gustong-gusto ko siyang ipagtanggol noon. Pero inawat lang ako ng mga katrabaho ko. Takang-taka nga ako nun. Bakit walang nang ahas na magsalita laban sa kanya? Yun pala, takot silang lahat sa titulo niyang anak ni Wang Nan. Ngayon, namumula na sa sobrang galit si Wang Lin. Dinuro niya ako sa mukha at sumigaw, Jiang Chen. Huwag mo kong dinadaan sa yabang. Kung wala ang suporta ng nanay ko, siguradong babagsak ang kumpanyang to. Tandaan mo to, ako ang masusunod sa dinner na to. Kapag sinabi kong bawal kang umorder, bawal umorder. Ano ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Subukan mo lang umorder kahit isa. Papalayasin kita bukas na bukas din. Narinig ito ng waiter, at nag-aalangang tumingin sa akin. Sir, itutuloy pa po ba natin ang order? Walang pag-aalinlangang sagot ko. Hindi ako makakapayag. Sa iisang proyekto ko lang. Kumikita ang kumpanya ng 10 milyong piso, tapos wala man lang akong karapatang umorder ng isang putahe. Anong pinag-aawayan niyo rito? Padubog na binuksan ng boss naming si Zhou Jiangwoo ang pinto. Sobrang sama ng timpla ng mukha niya. Selusalo ito ng kumpanya. Hindi para mag-away kayo. Anong nangyayari rito? Hindi na binigyan ni Wang Lin ng pagkakataon ng iba na magpaliwanag, at pabiktim na binaluktot ang kwento. Hindi pa man ako nakakapagsalita, pinandilitan na ako ni Boss Joe. Jiang Chen, matagal ka na rito. Hindi mo ba alam na pagtitipid? Ang patakaran ng kumpanya natin. Ginawa lang iyon ni Wang Lin. Para makatipid tayo, mamamatay ka ba kung mabawasan ng isang putahe ang kakainin mo? Tapos nanakit ka pa, mas malaking kasalanan yan. Humingi ka ng tawad kay Wang Lin ngayon din. At bayaran mo siya ng 10,000 para sa perwisyong ginawa mo. Kapag ginawa mo yan, kakalimutan na natin ito. Sa sobrang inis ko, napatawa na lang ako. Tinitigin ko siya ng maigi. Boss Joe, sigurado ka bang gusto mo akong pagsorihin at pagbayarin? Halatang hindi may pinta ang mukha ni Zhou Jiangwoo. Agad na hinayla ni Lin Yi ang dulo ng damit ko at pabulong akong pinigilan. Kuya, huwag mo na patulan. Anak ni Madam Wang na niyang si Wang Lin, hindi mo siya pwedeng kalabanin. Pati ang partnership natin sa Chanyo, umaasa si Boss Joe na siya ang makakapag-close ng deal. Hindi ko napigil ang matawa. Sinabi niya lang na nanay niya si Wang Nan. Naniwala ka naman agad. Kinuha ni Lin Yi ang cellphone niya. At binuksan ang social media account ni Wang Lin. Totoo nga, kuya. Noong unang araw niya rito, si Madam Wang mismo ang naghatid sa kanya. Pagtingin ko sa taong nasa litrato, halos malaglag ang pangako sa gulat. Ang maganda kong tita, nakasuot ng dress habang nakatayo sa harap ng isang luxury car. At ang katabi niya, totoong si Wang Lin nga. May nilagay pa siyang caption. Salamat, Mommy. Kahit busy ka, hinatid mo pa rin ako sa internship ko. Hindi ko po kayo bibiguin. Agad kong tinawagan ng tita ko. Pero ang tanging narinig ko sa kabilang linya ay nakapatay ang cellphone niya.
Nang makita niyang hindi ako nagsasorry, tiningnan ako ng masama ni Wang Lin. Jiang Chen, pagsisisihan mo ito. Titiyakin kong pagbabayaran mo ito. Kinabukasan, dumating nga ang sinasabi niyang parusa. Sa mismong awarding ceremony, ang top sales award at ang 500,000 pisong bonus na dapat sana ay sa akin. Napunta lahat kay Wang Lin, pati sa presentation sa mismong stage. Hindi man lang nila pinalitan ng pangalan ko sa acceptance speech. Harap-harapang pagnanakaw ito, nagapoy ang dibdib ko sa galit. Agad akong tumayo at nagreklamo. Ano ba ang basehan ninyo para sa top sales? Ngayong buwan, ang total sales ng proyekto ko ay umabot ng 1 bilyon. Kumita ang kumpanya ng 10 milyon dahil sa akin. Milyon-milya ang agwat ko sa Puma pangalawa, na may 5 milyong profit gap. Habang itong si Wang Lin, ni isang benta wala. Tatanungin ko ang mga boss natin dito. Bakit niyo ibibigay ang award ko kay Wang Lin? Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng buong hall. Nagkatinginan lang ang finance manager at ang sales director. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Tiningnan ako ni Wang Lin ng may matinding kayabangan. Siyempre, nakuha mo ang mga proyektong yan sa maruming paraan. Hindi pwedeng konsintihin ng kumpanya ang ganyang kawalang hiyaan. Sa ngayon, tinatanggalan ka lang namin ng titulo bilang sales champion. Kung ipagpapatuloy mo pa ang ganyang mga taktika, at patuloy mong sisirain ang reputasyon ng kumpanya, pues, sisibakin ka na sa trabaho. Nang inag ako sa sobrang galit, tiningnan ko isa-isa ang mga boss sa harapan. Yung mga taong panayang papuri noon sa galing ko sa trabaho. Na nagsasabing malayo ang mararating ko, ngayon, isa-isa silang. Umiiwas sa mga tingin ko, nakayuko at nagbubulag-bulagan. Binaling ko ang tingin ko sa pinakamataas na boss ng kumpanya, kay Bai Jiwei. Iyan din ba ang paninindigan nyo? Halatang nabigla si Bai Jiwei nang kamprontahin ko siya sa harap ng marami. Halatang hindi siya natuwa at naiinis na kumunat ang noo. Jiang Chen, may mga sariling desisyon at konsiderasyon ng kumpanya. Huwag mong hayaang sirain ng maliit na isyong ito ang mismong seremonya. Dapat loakan mo ang pag-iisip mo. Loakan ang pag-iisip, nag-init ang mga mata ko at nanginig ang boses ko. Yung sinasabi niyong pagpapalawak ng isip, iyon ba yung magtrabaho ako nang walang pahinga buong taon? Araw-araw nag-overtime hanggang alas 12 ng hating gabi, nagpakakuba para lang makuha ang mga proyektong ito. Para lang mapunta sa iba ang lahat ng pinaghirapan ko. Dahil lang sa mga gawa-gawa niyang chismis. Binaliwala niyo ang lahat ng ambag ko, at wala man lang kayong ginawa. Tatanungin ko kayo, nasaan ang hustisya rito? Nasaan ang pagiging patas? Ganito ba kayo trumato? Sa isang empleyadong nagbigay ng malaking ambag sa kumpanya? Wala ba kayong konsensya? Natameme si Boss Bai sa mga sinabi ko. Pero si Wang Lin, wala man lang bakas ng hiya sa mukha. Tinaas pa niya ang baba niya habang nakatingin sa akin. Hustisya, ngumiti siya ng may pang-iinsulto. Jiang Chen, huwag kang masyadong inosente. Sa lipunang ito, kung sino ang may kapangyarihan, nasa kanya ang hustisya. Gusto mo ng patas na laban? E di humanap ka ng mayamang tatay na magtatanggol sa'yo. Kaso nga lang, wala ka nun. Hindi niya itinago ang matinding pandidiri sa kanyang mukha. Malamig niyang sinabi sa akin, samantalang ako, bilang anak ni Wang Nan, ang presidente ng Chanyu Group. Kaya kitang tapakan hanggang sa hindi ka na makabangon pang muli. Tinitigin ko siya, hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang kakapalan ng mukha niya. Muntik ko na tuloy pagdudahan ng sarili kong tita. Kung mayroon ba talaga siyang tinatagong anak sa labas na lingid sa kaalaman ng pamilya. Bigla akong nagsalita, nabalitaan kong may pamangkin daw si Boss Wang, na itinuturing niya ng parang tunay na anak. Hindi ko lang alam, sales champion Wang. Kung nakita mo na siya, biglang nanigas ang mukha ni Wang Lin. Pero agad din siyang umirap at tiningnan ako ng may pandidiri. Pinsan ko yun, malamang nakita ko na siya. Kaya lang, palaging nasa ibang bansa ang pinsan ko at bihira lang umuwi rito. Kahit nga ako, bihira siyang makita. Isang hamak na hampas lupang tulad mo. Mas lalong huwag mo nang asahang makita siya. Napangisi na lang ako. Ganon ba? Hindi pala mababa itong si Sales Champ Wang. Eh bakit kailangan pang mangagaw ng titulo at bonus ng iba? Baka naman peke ka lang na anak mayaman, ano? Ikaw, namutla sa sobrang galit si Wang Lin. Masama siyang tumitig sa akin. Jiang Chen, huwag kang makapalang mukha. Binawi ang pagiging sales champ mo. Dahil hindi ka karapat-dapat sa pwesto. Habang ako, nakuha ko ito dahil sa galing ko. Sa sarili kong galing, humakbang ako palapit at nanlilisik siyang tinitigan. Ang tinutukoy mo ba ang pagbubulakbol at paglalaro ng video games araw-araw sa opisina. Datang 2 oras na lunch break at umuwi ng saktong alas 5 na galing. Oh, ang galing mong tumunganga sa computer buong araw. Na 2 salita lang ang na-type sa PPT mo. Hindi mabilis ang pagsasalita ko. Pero sapat ang bawat salita para mapahiya siya ng husto. Nakanganga lang siya at walang masabi. Nakanganga siyang humingi ng saklolo ng tingin kay Boss Bai Jiwei. Bakas sa mukha ni Bai Jiwei ang matinding pagkadismaya. Binaling niya ang tingin sa akin at nagbaba ng boses. Jiang Chen, ayusin mo iyang pananalita mo. Opisina ito, hindi palengke. Wala kang karapatang magingay at magmando rito. Huwag mong isipin na dahil lang nakakuha ka ng ilang proyekto para sa kumpanya noon, pwede ka nang maghari-harian dito. Matira ang matibay rito. Kailangan mong tanggapin na mapapalitan ka talaga ng mas magaling sa iyo. Kaya huwag ka nang gumawa ng gulo. Sabay-sabay na napatingin sa akin ang lahat, naghihintay na panoorin akong
Maging katawa-tawa sa pakikipag-away sa kumpanya para lang sa 500,000 bonus na ito. 500,000, kahit pa 5 milyon yan, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, ay maging patas kayo. Hindi ako nagalit, wala na akong isinambat, sarkastiko na lang akong napangiti. Sige, tatanggapin ko. Ang pagiging sales champ, ay dapat nga naman ibigay sa mas magaling sa akin. Pagbalik ko sa pwesto ko, naglabas agad ang HR ng 2 anunsyo. Ang empleyadong si Jiang Chen ay gumamit ng pondo ng kumpanya para magpakasasa sa pagkain. Matindi nitong nilabag ang mga patakaran, kaya naman inaalis na si Jiang Chen sa posisyon bilang sales manager. Ang intern naman na si Wang Lin, ay matapang na ipinagtanggol ang interes ng kumpanya. Nagpakita siya ng kahangahangang galing habang nasa internship. Kaya mula ngayon ay isa na siyang regular na empleyado at siya ang papalit sa pwesto ni Jiang Chen bilang sales manager. Agad na sumunod doon, nag-mention si Boss Bai sa group chat namin. Jiang Chen, napakagastos mo sa walang kwentang bagay. Binaliwala mo ang mga patakaran natin. Kaya babawiin ang bonus mo ngayong buwan. Bumuo ka ng 10,000 salitang reflection paper gamit ang sarili mong sulat kamay at i-post mo rito sa group chat. Kayong lahat, magsilbi sana itong babala. Sumusobra na sila. Tinanggalan na nga nila ako ng titulo bilang sales champ. Binawi ang bonus ko, at ginawa pa akong masamang halimbawa sa kumpanya. Ibinilad nila ako sa kahihiyan sa harap ng lahat, at ginamit ang pagiging dehado ko. Para lang maghari-hariin sila. Biglang natahimik ang buong group chat. Kahit sa buong opisina ay nakabibingi ang katahimikan. Palihim na napapatingin sa akin ang lahat. May mga naawa, may mga nanghinayang. May mga nagalit sa ginawa sa akin, pero mayroon ding mga tuwang-tuwa sa nangyari. Nakatambay lang ang mensahe at walang gumagalaw, parang hinihintay nilang lahat ang isasagot ko. Nahumingi ako ng tawad sa group chat at lunukin ng pride ko. Menensyon na naman ako ni Boss Bai. Nagbulag-bulagan ako, hindi pa rin ako nagre-reply. Parang si Raulo sa kabilang linya, tadtad ng mention sa akin. Nag-chat sa akin si Liu Tingting, Kuya Lin. Tama na yan, magpakumbaba ka na lang. Mas mahalaga ang trabaho. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Ngiting may kasamang luha, gamit ang nanginginig kong mga daliri, nag-type ako sa cellphone. Nanginginig kong nireplyan, noted po, boss. Tandaan ko po ang leksyong ito. Hinding-hindi na po ako o-order. Ng 40 yuan na ulam, 1, 2, 3. Na sobrang luho at gastos. Sa susunod na may kainan ng kumpanya. Tubig na lang ang iinumin ko, at hindi na ako kakain. Ang mensaheng ito na mukhang paghingi ng tawad, ay parang isang patak ng tubig sa kumukulong mantika. Tahimik tingnan sa labas, pero ang totoo, pinapakita nito. Kung gaano kadismaya ang isang empleyado sa kumpanya. Agad kong nilog out at dinelete. Ang lahat ng access ko sa system ng kumpanya. Sineryoso ko ang suspension ko. Ginamit ni Boss Bai ang linyang kung wala ka sa posisyon, huwag kang makialam, kaya itinapon niya ako sa isang desk malapit sa banyo. Napilitan akong tiisin ang araw-araw na pagdaan ng mga katrabaho ko, minsan mapang mata. Minsan naman may halong awa ang mga tingin nila. Tuwang-tuwa namang umupo si Wang Lin sa pwesto ko. At naghari-harian pa sa mga tao sa departamento. Pero ang posisyon ko, ay hindi ganoon kadaling upuan. Dati, bawat proyekto, ako mismo ang nagpapakahirap. Mula sa pag-design hanggang sa paggawa, kabisado ko ang bawat detalye. Pero si Wang Lin, wala man lang kahit anong alam ng tanungin. Pagkalipas lang ng ilang araw, mahigit 10 kliyente na ang nagreklamo. Gusto nilang ako ang humawak ng account nila, kung hindi, ipapakancel na nila ang kontrata. Haharap ang kumpanya sa napakalaking danyos. Kaya naman hindi na kinaya ni Boss Bai. Ibinaba niya ang pride niya at lumapit sa desk ko. Jiang Chen, ikaw ang may hawak ng mga proyektong ito, di ba? May kaunting problema sa technical ngayon, ikaw na ang umayos nito. Kailangang maging masaya ang kliyente, naiintindihan mo. Tamad na tamad ko siyang tiningnan. At nagkunwari akong naguguluhan. Boss Bai, maling tao yata ang nilapitan nyo. Nakasuspendi po ako at nagmumuni-muni. Napatigil si Bai Jiwei at medyo tumigas ang boses. Kahit nakasuspendi ka, kailangan mo pa ring magtrabaho. Patakaran ng kumpanya, kung ano ang sinimulan, dapat tapusin. Proyekto mo to, kaya panagutan mo hanggang dulo. Nagkibit balikat ako, pero tinanggal ko na ang lahat ng access ko sa system, Kaya hindi ko na yan maasikaso. Nanigas ang mukha niya, halata ang matinding galit sa mga mata niya. Suspension lang yun, hindi ka tinanggal sa trabaho. Bakit mo dinelete ang account mo? Mag-request ka ng bagong access, ngayon din. Kalmado ko lang siyang tinitigan. Pero sabi niyo nga po, Boss Bai, kung wala ako sa posisyon, huwag akong makialam. Sumusunod lang po ako sa utos ng boss ko. Halatang napahiya si Boss Bai, pero pinilit pa rin niyang haba ng pasensya niya. Sige na, ganito na lang. Ibabalik ko na ang trabaho mo ngayon. Tawagan mo agad ang mga kliyente, huwag mong hayaang i-cancel nila ang kontrata natin. Ngumiti ako, Boss Bai, sa mga ganitong bagay, hindi ba't dapat hanapin mo yung mas magaling na top seller? Akong lalaking puro itsura lang ang panlaban para makabenta. Ay walang ganong kakayahan, namula sa galit ang mukha niya. Pilit na nagtitimpi, Jiang Chen, biro lang yun sa pagitan ng mga magkatrabaho, sineryoso mo naman agad. Nakangiti pa rin ako, pero sobrang lamig ng ngiting yun.
Kung ganun, yung pagbawi sa titulo ko bilang top seller at yung nawalang 500,000 bonus. Biro lang din ba yun? Yung isang platong pagkain na nagkakahalagang 40 piso, na pinalabas niyong sobrang gastos at pagwawaldas. Biro rin ba yun? Ang mga salitang ito, ay parang sampal na tumama ng sakto sa mukha niya. Namula siya, namutla, at halos mangitim sa galit. Natahimik siya, alam kong nagtatalo ang isip niya. Sa bagay, ang paglunok ng pride at pag-amin sa mali ay hindi bagay sa isang malaking boss na tulad niya. Tamang-tama, patakbong lumapit si Wang Lin na tuwang-tuwa. Boss Bai, pumayag na ang tiyanyo na mag-invest. Agad na sumili ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Boss Bai. Ayos, Wang Lin, ikaw talaga ang swerte ng kumpanya. Kapag nasa likod natin ang tiyanyo, yung mga kliyenteng yun, sila na ang magmamakaawang makipagtulungan sa atin. Lumingon siya at tiningnan ako ng masama. Jiang Chen, tanggal ka na. Ayusin mo na ang mga papeles mo ngayon din. Kalmado akong tumango. Sige, pero gusto ko, ibigay ng kumpanya ang separation fee ko ayon sa batas. Nanggagalaiti siyang sumigaw. Gusto mo pa ng bayad? Nagdulot ka ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Hintayin mong kasuhan ka namin. Mas masama pa ang tingin sa akin ni Wang Lin. Jiang Chen, sisiguraduhin kong iba-blacklist ka ng buong industriya. Tipid akong ngumiti. Sige, hihintayin ko yan. Tahimik kong niligpit ang mga gamit ko. At naglakad palabas ng kumpanyang pinaglaanan ko ng 1 taon. Binuhos ko ang buong lakas at talino ko para sa kumpanyang ito. Wala akong backer, sariling sikap lang. Napalago ko ang negosyo nila pero eto, tinanggal lang nila ako. Parang hiniwa ng yelo ang puso ko, sobrang lamig at sakit. Isa-isang lumabas ang mga katrabaho ko para ihatid ako at magbigay ng pampalubag loob. Naiiyak na sabi ni Liu Tingting, Kuya Lin, sobrang galing mo, kaya mong umasenso kahit saan ka magpunta. Huwag mong isipin yung mga sinabi ni Wang Lin, siguradong makakahanap ka ng bagong trabaho. Ngumiti lang ako at hindi na umimik. Si Wang Lin, wala pa siyang ganong kakayahan. Paglabas ko ng kumpanya, natanggap ko ang tawag ng tita ko na kalahating buwan na nawalan ng kontak. Lin, para doon sa kontratang pipirmahan ko sa kumpanya nyo sa susunod na linggo. Pupunta kasi ako ng Africa para sa isang inspection kaya hindi ako makakapunta. Matamlay akong sumagot, Tita, nag-resign ako, natahimik ang kabilang linya. May problema ba sa trabaho? Gusto mo bang ako na ang makialam? Hindi na kailangan, gusto ko nang bumalik sa kumpanya. Para pamunuan ang proyektong ito. Pinatay ko ang tawag. Napangisi ako. Huwag kayong magmadali. Nagsisimula pa lang ang palabas. Nagpakita ako sa mismong sign ng ceremony. Gulat na gulat ang mga taga-dati kong kumpanya, lalo na sina Boss Bai at Wang Lin. Matalim ang mga tingin nila sa akin. Tiningnan ako ni Wang Lin ng may pandidiri. Anong ginagawa mo rito? Sibak ka na ah. Wala kang karapatang sumali sa pirmahan. Pinasadahan ko siya ng tingin. Dahil ba hindi na ako empleyado ng kumpanya ninyo, hindi na ako pwedeng pumunta. Hindi ba pwedeng nandito ako bilang kinatawan ng kliyente ninyong Chanyu? Ngumisi siya ng nakakainsulto. Jiang Chen, nagpapatawa ka ba? Ang boss ng Chanyu Group ay nanay ko. Kaya kung kaya ko siyang irepresenta sa pirmahan na ito. Ang kapal naman ng mukha mong sabihing ikaw ang kliyente. Ang isang hamak na palamunin na tulad mo, ni hindi nga karapat dapat maglinis ng banyo sa Chanyu. Pagsabi niya nito, agad napatingin sa amin ang lahat ng tao. Anak pala siya ni Boss Wang. Kaya naman pala ganoon ang tindig niya. Ang lakas ng loob niyang bangguin ng anak ni Boss Wang. Ayaw na ba niyang mabuhay rito sa Haicheng? Mukha pa lang, parang nagtatrabaho na sa club eh. Paniguradong palamunin yan. Hindi tulad ng anak ni Boss Wang, napakakisig. Para bang isang hari si Wang Lin na nakatayo sa gitna. Lumaki na ang ulo niya sa pagdinig ng mga papuri at sip-sip ng mga tao. Mas lalo siyang tumawa ng malakas pagtingin sa akin, at inutusan ng mga gwardya. Ikaladkad niyo nga palabas ang basurang asong iyan. At ituloy na natin kaagad ang pirmahan ngayon din. Papalapit na sa akin ang ilang gwardya ng kalmado kung inilabas ang isang selyo. Itinaas ko ito, Wang Lin. Kung wala ito, paano ka pipirma? Natigilan ng lahat, napako ang mga tingin nila sa kamay ko. Hindi ba tiyan yung espesyal na crystal seal ni Boss Wang? Narinig ko na ang selyong iyan ay gawa sa natural na pink crystal mula sa bansang Brazil. Inukit ng mano-mano, may mga disenyo pa ng bulaklak ng lotus sa gilid nito. Yung ilalim daw niyan ay may tatak mismo ng Chanyu Group. Isang sikat na master carver pa ang gumawa niyan sa loob ng 6 na buwan. Halos 10 milyon ang halaga niyan. Iyan yung ginagamit ni Wang Nan. Sa mga mahalagang pirmahan ng kontrata, laging nakatago yan sa vault ng kumpanya. Bukod sa kanya, kahit ang personal assistant niya ay hindi pwedeng humawak dyan. Paanong napunta yan ng ganoon-ganoon na lang kay Jiang Chen na isang sibak na empleyado, biglang nagkagulo sa buong kwarto. Ang mga bisitang kanina lang ay nakapaligid kay Wang Lin, unti-unting umatras palayo sa kanya. Kabi-kabila ang mga bulungan, maging ang nasa tabi ni Wang Lin na si Bai Jiwei ay napakunot noo. May dumaang, bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Kaso, dahil masyado siyang nakapokus sa magiging kontrata sa Chanyu, ayaw niyang pagdudahan agad ang nasa harap niyang anak ni Boss Wang. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Wang Lin. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, habang nakatitig sa selyong hawak ko. Hindi sinasadyang napakuyom ang kanyang mga daliri, at 2 beses siyang napalunok.
Bago pilit na nagpakatatag at sumigaw, peke yan. Jiang Chen, nagtatanim ka lang ng galit dahil sinanti ka ng kumpanya. At naglakas loob ka pang mamik ng selyo ng nanay ko para lang sirain ang pirmahan. Alam mo ba kung anong kasalanan to? Pamemeke ng selyo ng kumpanya. Sapat na para makulong ka ng ilang taon. Sadyang nilakasan niya ang kanyang boses, upang subukang tabunan ng pagdududa ng lahat gamit ang pananakot. Pero ang bahagyang panginginig sa dulo ng kanyang boses, ay nagbunyag pa rin ang kanyang kaba. Hinaplos ng aking daliri ang malamig na selyong kristal. Ngumisi ako ng malamig, at dahan-daang humakbang ng 2 beses paarap. Kumislap ng napakaganda ang selyo sa ilalim ng mga ilaw. Kitang-kita ang malinaw na ukit sa mismong selyo, na kahit sino pa ang tumingin ay hindi mag-iisip na isa itong peke. Peke, Wang Lin, panay ang sabi mo. Na anak ka ni Wang Nan, pero sarili niyang selyo, hindi mo man lang mamukhaan. Hindi ba't nakakapagtaka naman yun? Pagkasabi nito, inabot ko ang selyo sa isang matandang lalaking may puting buhok sa tabi ko. Isa siyang respetadong veterano sa mundo ng negosyo sa Haicheng, at maraming taong naging kasosyo ni Wang Nan. Kaya kabisadong kabisado niya ang bawat mahalagang gamit ng Chanyu. Ginoong Zhang, pakisuri nga po ng mabuti. Pakitingnan kung ang selyong ito ay ang orihinal na pag-aari ni Presidente Wang. Kinuha ni Ginoong Zhang ang selyo. Isinuot ang kanyang salamin at sinuri itong maigi. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga ukit dito. At tiningnan din ang nakatatak sa ilalim. Makalipas ang ilang sandali, tumingala siya. Tiningnan ng seryoso si Wang Lin, at siguradong sinabi, ito nga ang orihinal na selyo ni Presidente Wang. Ang disenyong lotus sa katawan nito ay inukit pa ng isang sikat na maestro, at ang tatak sa ilalim ay gumamit ng espesyal na paraan ng pag-uukit na imposibleng mapeke. Ang mga salita ni Ginoong Zhang ay parang isang malaking batong inihagis sa tahimik na lawa. Biglang lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang tingin ng mga bisita kay Wang Lin ay tuluyang nagbago. Mula sa pagiging sipsip at paghanga, napalitan ito ng pagkilatis at matinding pagdududa. May mga unti-unti na ring lumayo, sa takot na madamay sa gulo. Dumilim din ang mukha ni Bai Jiwei, hinailan niya si Wang Lin sa isang gilid. Binaba ng boses at pasinghal na nagtanong, ano ba talagang nangyayari? Paano napunta sa kanya ang selyo ni Presidente Wang? Di ba sabi mo, anak ka ni Presidente Wang? Tapos simpleng bagay na to, hindi mo alam. Pinagpawisan ng malamig si Wang Lin sa mga tanong, paligoy-ligoy ang kanyang tingin. At nauutal na sumagot, ako. Maraming selyo ang nanay ko. Paano ko naman makakabisado lahat yon? Siguradong ang lalaking yan, nagnakaw lang ng peke kung saan. Matanda na rin si Ginoong Zhang, kaya normal lang na lumabo ang paningin niya at magkamali. Pilit lang siyang nagmamatapang, pero sa totoo lang, panakang na siya sa loob. Wala naman talaga siyang alam na may ganoong selyo pala si Wang Nan. At lalong hindi pa niya ito nakita ng personal. Ang totoo, nagkataon lang noong una, na nakita niya si Wang Nan sa isang litrato sa bahay ampunan, at nalamang siya pala ang presidente ng Chanyu Group. Kaya pumasok sa isip niya ang isang masamang balak. Ginamit niya ang pagkakataong nakisabay siya kay Wang Nan. Para ihatid siya sa kumpanya bilang intern, nagpakuha ng litrato, at ipinost ito online para magpasikat. Nagpanggap siya na nanay niya ito, at akalain mo nga naman, nakalusot siya hanggang dulo. Napaikot pa niya ang mga boss ng Huisiyang para sipsipin siya, pero hindi niya inaasahan na ilalabas ni Jiang Chen ang personal na selyo ni Wang Nan, at ipinasuri pa ito kay Ginoong Zhang para patunayan na totoo ito. Dahil dito, unti-unti nang nabubuko ang kanyang mga kasinungalingan. Nilagpasan ko si Wang Lin na bakas ang kaba sa mukha, at dumiretso ako sa entablado. Kinuha ko ang mikropono, at ang malamig kong boses na dumaan sa speaker ay narinig sa buong bulwagan, at tumabon sa lahat ng ingay. Ngayon, ipinapahayag ko, na kinakansela ng Chanyu Group ang kontrata at pakikipagsosyo sa Huisiyang Company. Simula ngayong araw, puputulan na namin ang lahat ng transaksyon at ugnayan sa Huisiyang. Pagkasabi ko nito, binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong lugar. Kahit pagbagsak ng karayom, siguradong maririnig. Biglang natauhan si Bai Jiwei at nagtatakbo paakyat ng entablado. Hinablat niya ang mikropono, at nanlilisik ang mga matang sumigaw. Jiang Chen, sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong magsalita para kay Boss Wang at ikansela ang kontrata. Isa ka lang namang empleyado na sinanti ng Huisiyang. May dala ka lang na selyo na ewan ko kung saan mo ninakaw, akala mo ba maloloko mo kami rito? Tandaan mo to, ang pirmahan ngayong araw. Matutuloy dahil sinabi ko, pipirma kami. Halos lumabas na ang litid niya sa galit. Ang pakikipagsosyo sa Chanyu ang pinakamahalagang proyekto ng Huisiyang ngayong taon. Kapag nagtagumpay ito, dodouble ang halaga ng buong kumpanya. Kaya paano niya hahayaang sirain lang ni Jiang Chen ang lahat ng ito ng ganun-ganun lang? Para sa kanya, desperado na lang talaga si Jiang Chen. Kahit pa totoo ang selyong yan, siguradong gumamit siya ng maruming paraan para nakawin yan. Wala siyang karapatang magsalita para sa Chanyu. Tinitigin ko lang ang nagwawala niyang hitsura, at kalmado akong nagsalita. Sinabi ko na sa inyo kanina, di ba? Ako ang kliyente niyo. Umakyat din si Wang Lin sa entablado at dinuro ako sa mukha. Hysterical siyang sumigaw, Jiang Chen. Paano napunta sa iyo ang selyo ng nanay ko? Sino ka ba talaga, ha? Anong karapatan mong magdesisyon para sa nanay ko? Ibalik mo sa akin yung selyo. Garalgal ang boses niya, at baka sa mga mata niya ang matinding takot at galit.
Alam niya na dahil sa paglabas ng selyong ito, bibigay na ang mga ginawa niyang kasinungalingan. Kapag hinayaan pa niyang magsalita si Jiang Chen, mawawalang parang bula ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Tinitigin ko siya ng maigi, at idiniin ang bawat salita. Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw itong narinig ng lahat. Umalingaw ito sa speaker, at bumaon sa puso ng bawat taong naroroon. Dahil, tunay ko siyang tiyahin. Muling binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong lugar. Halos hindi makahinga ang lahat sa gulat. Palaipat-lipat ang tingin nila sa aming dalawa ni Wang Lin. Punong-puno ng pagkagulat at pagtataka ang mga mata nila. Tita daw niya si Boss Wang. Kung ganoon, ibig sabihin ay magpinsan sila ni Wang Lin. Bakit kapag nagkikita silang dalawa, para silang mga aso't pasang gusto laging magpatayan? Hindi talaga sila mukhang magkamag-anak, mas mukha pa silang magkaaway na may matinding galit sa isa't isa. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Siguradong may isang nagsisinungaling. Alinman sa nagpapanggap lang si Jiang Chen na pamangkin ni Boss Wang. Sa panahon ngayon, para lang makadikit sa mga mayayaman, gagawin ng tao ang lahat. Kaso, sino bang mag-aakala na sa ganito kaalagang sign ng ceremony, sisubog ang ganitong klase ng peking tagapagmana na drama? Mas nakaka-excite pa ito kaysa sa mga lokohan sa negosyo Biglang namutla na parang papel ang mukha ni Wang Lin. Nawalan ng kulay ang mukha niya, at napaurong ang kanyang katawan. Muntik na siyang mahulog sa stage. Napakapit na lang siya sa mic stand. Para makatayo ng maayos, hindi na niya maitago ang gulat at kaba sa mga mata niya. Pero pilit pa rin siyang sumigaw. Imposible, nagsisinungaling ka. Ang pinsan kong si Jiang Lin ay nasa ibang bansa para mag-aral at hindi pa siya umuwi dito. Kung bumalik man siya, imposibleng hindi sasabihin sa akin ng mama ko. Isa kang manloloko, tinanggal ka na sa kumpanya natin. Kaya nagtatanim ka ng galit, sinasadya mong magpanggap na pinsan ko para sirain ang pirmahan na ito. Akala mo ba mananalo ka sa ginagawa mo? Sinasadya niyang banggitin ang palayo ko, para mapaniwala ang lahat na siya talaga ang tunay na anak ni Wang Nan. Kaso hindi niya alam na ako mismo si Jiang Lin. Palayo ko lang yun sa pamilya namin mula pagkabata. Pero sa labas, Jiang Chen na ang palagi kong gamit na pangalan. Narinig lang din niya siguro ng aksidente mula sa mga matatanda sa ampunan na si Wang Nan ay may pamangkin na nagngangalang Jiang Lin. Pero wala siyang kaalam-alam na ang pamangkin na iyon ay ang taong nasa harapan niya ngayon. Huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Dinuro ako ni Wang Lin, nanginginig at pasiga ang boses. Tamad kasi yan at walang kwenta sa trabaho. Kaya nga siya sinanti ng kumpanya namin Gumaganti lang yan. Sinadya niyang manggulo dito, at siguradong peke ang selyo na dala niya. Nagpagawa lang siya ng kopya niyan. Guard, palabisin niyo nga ang lalaking ito. Huwag niyo siyang hayaang magpakalat ng kasinungalingan dito. Sigaw niya sa mga gwardiya. Kaso, sa pagkakataong ito, nanatili lang nakatayo ang mga gwardiya. Hindi man lang sila gumalaw. Nagkatinginan lang sila, at walang sino man ang naglakas loob na lumapit. Rinig pa rin kasi sa tenga nila ang sinabi ni Mr. Zhang, na totoo ang selyo na iyon. Idagdag pa na sinabi ni Jiang Chen na pamangkin siya ni Boss Wang. Kapag pinwersa nila siyang palabasin, paano kung totoo ang sinasabi ni Jiang Chen? Di nabangga nila, ang tagapagmana ng Chanyu Group. Siguradong mawawalan sila ng trabaho sa buong Haicheng. Sa panahon ngayon, mas mabuti nang umiwas sa gulo. Walang may gustong malagay sa alanganin. Nang makita ni Bai Jiwei na walang ginagawa ang mga gwardiya, agad siyang humakbang paarap para patunayan sa lahat, at ipagtanggol ang pagkatao ni Wang Lin. Makinig kayo, huwag kayong magpaloko kay Jiang Chen. Isa lang siyang manloloko. Isang taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya naming Huisiang. Nagsimula siya bilang ordinaryong sales staff hanggang sa naging manager. Kung totoong pamangkin siya ni Boss Wang, at suportado siya ng dambuhalang kumpanya ng Chanyu. Bakit naman siya magtitiis na magtrabaho dito sa Huisiang natin? Nagtatrabaho sa ganitong kaliit na kumpanya. Huminto siya sandali, inilibot ang paningin sa buong paligid, bakas ang labis na kumpiyansa sa boses. At isa pa, ang pamilya Jiang ay sikat at tinitingala rito sa Haicheng. Bilyon-bilyon ang yaman nila. Ang pamangkin ni Boss Wang ay ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Jiang, isang taong karespe-respeto. Paano naman siyang magiging ganito ka-cheap na nagrereklamo para lang sa barya-baryang bonus? Nakipag-away pa nga sa isang intern nung nag-dinner ang kumpanya. Isa lang siyang hampas lupang galing probinsya. Hindi siya ang anak mayaman na si Jiang. Siguradong mga binayarang artista lang ang mga taong yan. Gusto lang niyang samantalahin ang signing ceremony para makakapit sa mayayaman. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Palayasin niyo na sila, huwag niyo nang patagalan pa ang pirmahan. Mukhang may punto si Bai Jiwei, kaya biglang nagdalawang isipang maraming bisita. Napatango na lang sila bilang pagsang-ayon, at muli akong tiningnan ng may halong pandidiri at pangmamaliit. Sa bagay, kung pamangkin nga talaga siya ni Boss Wang at tagapagmana ng pamilya Jiang, bakit naman siya magtitiis na magtrabaho dito sa Huisiang? Makikipag-away pa ba siya sa isang intern para lang sa pagkaing nagkakahalaga ng 40 piso? At sisirain ang pangalan niya sa kumpanya para sa 500,000 bonus. Hindi yan gawain ng isang mayamang tagapagmana. Bago pa ako makasagot, may isang boses mula sa mga tao ang biglang nagtanong. Ang nagsalita ay ang presidente ng isa pang kumpanya na may negosyo sa pamilya Jiang.
Ilang beses na niya akong nakita, kaso nga lang, ang gamit kong pangalan noon ay Jiang Chen, kaya hindi niya ako agad namukan. Boss Bai, hindi naman yata tama ang sinasabi mo. Marami kasing mayayaman ngayon ang gustong maranasan ng normal na buhay. Magsisimula sa pinakamababa para patunayan ang sariling kakayahan. Walang inaasahang koneksyon sa pamilya, baka nga siyang Master Jiang. Baka ganyang klase rin siyang tao. Nang marinig iyon, muling nag-alangan ang lahat. Oo nga naman, sa panahon ngayon, marami talagang anak mayaman ang mas pinipiling maging low-key. Paano kung nagpapanggap nga lang na normal si Jiang Chen? E di nagkamali pala sila ng panghuhusga ngayon. Agad na pumalag si Wang Lin, inis na inis ang boses. Naranasan ko rin ang normal na buhay. Nung pumasok ako sa kumpanya ni Boss Bai, hinatid pa ako mismo ng mama ko. Nag-alala siya na baka may mga walang hiyang mga api sa akin. Kung totoong pinsan ko yan, imposibleng hindi siya samahan ng mama ko sa kumpanya. At hayaang danasin niya ang lahat ng panlalait na to. Habang nagsasalita, nagmamadali niyang kinuha ang cellphone niya at binuksan ang kanyang social media. Ipinakita niya ang litrato noong inihahatid siya ni Wang Nan sa internship. Ipinakita niya iyon sa lahat. Sa litrato, suot ni Wang Nan ng isang napakagandang puting bestida. Nakatayo siya sa tabi ng isang mamahaling kotseng Maybach habang si Wang Lin ay nasa tabi niya. Hindi kita bibiguin. Eksaktong ganoon din ang nakasulat sa caption. Salamat, Mama, sa paghahatid sa internship ko kahit busy ka. Pangako, hindi kita bibiguin. Ang tita ko ay sikat na tao rito sa Haicheng. Presidente ng Chanyu Group, napakaganda. At karespe-respeto, walang taong hindi nakakakilala sa kanya rito sa Haicheng. Isang tingin lang, agad na nakilala ng mga tao na si Wang Nan nga ang nasa litrato. Nang makita ang litratong iyon, ang mga bisitang medyo nag-aalangan pa noong una. Ay muling naniwala ng buong buo kay Wang Lin. Sabi ko na nga ba paano namang hindi magkakilala ang magpinsan? Siguradong peke yang si Jiang Chen. Kaya nga, may litrato na ebidensya yan. Siguradong si Wang Lin ang anak ni President Wang. Naiinggit lang yang si Jiang Chen. At sinadya pang manggulo rito. Talaga namang walang hiya ang mga kabataan ngayon. Para lang makadikit sa mayayaman, gagawin ng lahat. Nagpanggap pang pamangkin at gumawa pa ng peking selyo. Napakawalang hiya talaga, muling humugang ang mga bulungan. Bawat salita nila ay parang kutsilyong tumatarak sa akin. Habang si Wang Lin naman ay mayabang na nakatingin sa akin. May pangungot siya sa ngiti, na tila ba sigurado na siyang panalo siya. Jiang Chen, narinig mo ba yun? Alam ng lahat na isa kang manloloko. Lumayas ka na nga rito. Huwag mong dumihan ng sahig ng tiyanyo. Ang isang hamak na tulad mo, ni hindi man lang karapat-dapat na magbitbit ng sapatos ng nanay ko. Ang lakas ng loob mong magpanggap na pinsan ko, at mememeke ng selyo, kapag hindi ka pa umalis, ipapahuli kita sa pulis ngayon din. Pagkasabi niya nito, may agad na sumang-ayon. Tama, tumawag ng pulis. Hindi dapat kinukonsinti ang mga ganitong tao. Dapat maranasan niya kung paano makulong. Kung hindi, baka mas marami pa ang gamaya sa kanya. Habang pinagmamasdan ng mga nangyayari, parang sisuko na ako sa sobrang kawalang hiyaan nila. Gumawa sila ng malalaswang chismis tungkol sa akin, inagaw ang pagiging top seller ko. Kinuha ang bonus ko, at pinatalsik pa ako sa kumpanya. Ngayon na naglalabas lang ako ng ebidensya para ibunyag ang kasinungalingan nila. Sila pa itong may ganang magalit at magakusa. Sinasabing manloloko raw ako, at gusto pa akong ipahuli sa pulis. May mas nakakatawa pa ba rito sa mundong ito? Medyo hindi ko na nga maintindihan. Saan ba kumukuha ng lakas ng loob itong si Wang Lin? Para magpanggap na anak ni Wang Nan sa harap ng napakaraming bigatin sa negosyo rito sa Haicheng. Hindi ba siya natatakot na mabuko at tuluyang masira ang buhay at reputasyon niya? Wala akong emosyong tumingin kay Wang Lin, malamig ang aking mga mata. At nagbabanta ang tono, Wang Lin, sigurado ka bang gusto mong tumawag ng pulis? Tumingin siya sa akin, may mapanghamak ng ngiti sa mukha, at taas noong nakatingala, na tila ba isang haring nagwagi. Ano, natatakot ka na? Ngayon, alam mo na ang takot. Dapat noon ka pa natakot. Pwedeng hindi na ako tumawag ng pulis. Basta't lumuhod ka ngayon, at yumukod sa akin ng 100 beses. Tapos sa harap ng lahat, aminin mo ng harapan na nagpanggap kang pinsan ko. At namemeke ka ng selyo. Pag-iisipan kong huwag tumawag ng pulis. At palagpasin ka ngayon. Huminto siya ng saglit. Mababakas sa mga mata niya ang matinding pagiging gaaman at mapanlamang. Dahil sa pagpapanggap mong pinsan ko, at pamemeke ng selyo ng nanay ko. Nagdulot ka na ng matinding pinsala sa reputasyon ng nanay ko at ng Tianyu Group. Kaya kailangan mong magbayad sa akin ng 1,000,000 piso para sa danyos. Kahit kulang ng 1 sentimo, hindi pwede. Muntik na akong mapatawa sa sobrang inis. Tiningnan ko siya ng diretso, halos umapaw ang pangungot siya sa mga mata ko. Wang Lin, ang kapal talaga ng mukha mong humingi ng ganyan kalaki. 180 pagluhod, tapos 1,000,000 piso na bayad sa perwisyo. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Humakbang ako papalapit sa kanya, na may matalim na tingin. Tiningnan ko ang namumutla niyang mukha, at saka, paulit-ulit mong sinasabi na anak ka ng tita ko. Pero alam ng lahat ng nandito, na ang tita kong si Wang Nan ay 40 taon ng single. Wala siyang kahit anong record ng kasal. Ang mga paparazzi dito sa Haicheng, halos araw-araw nag-aabang sa labas ng bahay ng mga Wang.
Kung totoo ngang may anak siya na kasing tanda mo, paanong walang kahit anong balitang lumabas tungkol dyan? Sa tingin mo ba, maniniwala ang mga tao sa'yo? Ang mga sinabi kong iyon ay parang isang malakas na kulob, na nagpawi sa lahat ng kalituhan, at parang nagbukas ng isang dam. Biglang nagkagulo ang buong paligid, natauhan ng mga bisita, at nagbulang-bulungan. Oo nga no, bakit ko ba nakalimutan yun? 42 taong gulang na si Boss Wang ngayon. 40 taong single, at wala man lang tayong narinig na nagka-boyfriend siya. Lalo na ang magpakasal at magkaanak. Paanong bigla na lang lilito? Ang ganyang kalaking anak. Baka naman itinago niya ang asawa at anak niya. Palaging tahimik lang si Boss Wang. Baka ayaw lang niyang guluhin ng mga paparazzi ang asawa at anak niya. Kaya niya nilihim. Imposible yan. Alam naman nating lahat kung gaano katindi ang mga paparazzi dito sa Haicheng. Huwag mo nang sabihin ng patagong kasal at anak. Kahit nga makipagkainan lang siya sa lalaki, paniguradong pipikturan agad yan at ikakalat sa internet eh. Kung talagang may anak si Boss Wang, at ganyan nakalaki. Hinding-hindi niya yan may tatago. Baka naman anak sa labas. Siguro walang kwentang tao ang tatay niyan, kaya ayaw siyang kilalanin ni Boss Wang. Palihim lang siguro siyang binubuhay. Kaliwat kanan ng mga naging hula ng mga tao. Biglang namutla na parang papel ang mukha ni Wang Lin. Tumulo ang malamig na pawis mula sa noo niya pababa sa kanyang pisngi. Napakapit siya sa mesang nasa tabi niya, at mariing nanggigil ang mga daliri niya sa gilid nito. Namumuti ang mga buko ng daliri niya habang pilit na nagpapaliwanag. Hindi yan totoo. Hindi ako anak sa labas ng nanay ko. Huwag kayong maniwala sa mga kalokohan niya. Isa siyang sinungaling. Sinasadya niyang gumawa ng kwento para suran kami ng nanay ko. Halatang walang kwenta ang palusot niya at nanginginig pa ang boses niya. Kahit sino, mapapansin na natatakot na siya. Napangiti ako. Kalmado ang boses ko, pero tago sa buto ang bawat salita. Kung ganun, paano mo mapapatunayan na anak ka nga ng tita ko? Gamit lang ba ang isang picture mo na halata namang sinadya mo lang kunan? O baka naman, alam mo kasing ang tita ko, na nasa Africa ngayon para sa isang inspection, kaya hindi siya makakadalaw sa signing ceremony. Kaya ang lakas ng loob mong magpanggap bilang anak niya, para makakuha ng pera para sa sarili mo, at sa walang kwentang kumpanya mong Weisiyang. Ang mga salita ko ay parang isang matalim na kutsilyo, na walang awang bumaon sa puso ni Wang Lin. Lalo siyang namutla ng namutla, nanginginig ang kanyang mga labi. Ibinuko niya ang kanyang bibig, pero wala siyang mailabas na kahit anong boses. Hindi na niya maitago ang takot at kaba sa kanyang mga mata. Napuno ng pagdududa ang tingin ng lahat, at sabay-sabay silang lumingon kay Bai Jiwei. Naramdaman din ni Bai Jiwei na may mali. Hinailan niya si Wang Lin. Ibinaba ang boses, at bakas ang galit at pagdududa sa pananalita. Wang Lin, anak ka ba talaga ni Boss Wang? Pinapupunta ko rito ang nanay mo para pag-usapan ng negosyo, pero lagi kang may palusot. Kesyo may meeting daw siya, tapos ngayon, heto ang sinasabi ni Jiang Chen. Magpaliwanag ka nga sa akin. Niloloko mo ba ako? Hindi ikaw ang anak ni Boss Wang. Sa mga oras na iyon, parang binuhusan ng malamig na tubig si Bai Jiwei. Habang iniisip niya, lalo siyang naghihinala. Hindi pa kailanman ipinakilala ni Wang Lin sa kanya si Wang Nan. Tuwing nababanggit ito, puro litrato lang ang ipinapakita niya. Kahit nga numero ng telepono, ayaw niyang ibigay. Ngayong sinabi ito ni Jiang Chen. Tsaka lang niya na-realize na baka simulat sa pool pa lang, naloko na siya. Biglang nanigas ang mukha ni Wang Lin, at napaurong siya. Natataranta siyang nagpaliwanag, ako talaga ang anak ni Boss Wang. Sobrang busy lang talaga ng nanay ko. Kamakailan lang, nasa Africa siya para mag-inspeksyon. Inaasikaso ang negosyo namin sa ibang bansa, kaya wala talaga siyang oras para makipagkita sa inyo. Boss Bai, hindi po ako nagsisinungaling. Maniwala po kayo sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko ang mga litrato ko noong bata pa ako. Laging kami ang magkasama ni Mama. Nagkukumahog siyang kinalkal ang cellphone niya para hanapin ang mga lumang litrato. Ipinakita niya ito sa lahat. Pero, wala man lang sa mga litratong ito. Datang magkasama lang sila ni Wang Nan. Puro ito litrato kasama ang maraming tao. O kaya naman ay malalaking group picture. Nakatayo si Wang Nan sa gitna ng maraming bata, at isa lang doon si Wang Lin. Wala man lang makitang espesyal na koneksyon sa kanila. Itinuro niya ang litrato, at nagmamadaling nagpaliwanag, ito, nung bata pa ako, kasama ko ang nanay ko. Nag-donate kami sa ampunan. Itong isa naman, 10 taong gulang ako. Isinama niya ako sa isang charity event. Tapos heto pa, nung 15 taong gulang ako, sinamahan ako ni Mama sa birthday ko. Sapat na ang mga litratong yan para patunayan na anak niya ako, di ba? May bumulong sa mga tao, mahilig nga talaga si Boss Wang sa mga charity. Taon-taon siyang nagdo-donate sa ampunan, at marami rin siyang pinapag-aral na mahihirap na bata. Napakaganda talaga ng reputasyon niya rito sa Haicheng. Napakabuti niyang tao. Kung ganun, baka totoong ang anak ni Boss Wang si Wang Lin. Baka ayaw lang ni Boss Wang ng atensyon, at inilalayo niya sa publiko ang anak niya. Kaya siguro bihirang silang magpa-picture ng silang dalawa lang. Para namang nabuhayan ng loob si Wang Lin sa mga narinig. Agad siyang tumayo ng tuwid, at mayabang nang umiti sa akin. Bakas ang tuwa at yabang sa mga mata niya.
Jiang Chen, nakikita mo ba? Naniniwala ang lahat na anak ako ng nanay ko. Kahit anong palusot mo dyan, wala rin yang silbi. Hindi mo ako matatalo. Ang kontrata natin ngayon, pirmado ko na to. Lumingon siya at tumingin kay Bai Jiwei. Bakas ang pagmamadali sa boses niya, Boss Bai. Ano pang hinihintay nyo? Pumirma na kayo. Huwag niyong hayaan ang manlolokong to na sirain ang plano natin. Habang sinasabi yun, hinailan niya ang kamay ni Bai Jiwei. At akmang lalakad papunta sa signing table. Handang ituloy ang lahat, kahit wala pa si Wang Nan. Para palihim na pirmahan ang kontrata. Malamig ang boses na pinigilan ko siya, na may dalang autoridad na hindi pwedeng baliin. Teka lang, mabilis akong lumapit at iniharang ang kamay ko sa dadaanan niya. Malamig ko siyang tinitigan, at ngumisi ng mapang uyam. Ilang group picture lang kasama ng mga bata sa ampunan, sapat na ba yun para patunayang anak ka ng tita ko? Wang Lin, tingin mo ba sa aming lahat, mga utu-uto? Kung talagang anak ka ng tita ko, panindigan mo. E di tumawag tayo ng pulis. Hayaan nating sila ang mag-imbestiga. Para malaman natin kung ikaw ba talaga ang tunay na tagapagmana o isang hamak na peke. At para na rin malaman kung peke ba talaga itong selyo gaya ng sinasabi mo. Para lumabas na ang totoo sa lahat at malinis ang pangalan ng Chanyo Group. Nilabas ko ang cellphone ko, akmang idadial ang numerong 110. Biglang nabakas ang matinding kaba sa mukha ni Wang Lin at natatarantang sumigaw. Huwag kang tatawag ng pulis. Akmang aagawin niya ang cellphone ko. Pero mabilis akong umiwas. Tinaasan ko siya ng kilay. At ngumisi ng nakakainsulto. Bakit? Hindi ba't putak ka ng putak na ikaw ang tunay? Hindi ba't sinasabi mong ako ang manloloko? Kung ganoon, datang pagtawag ng pulis para mag-imbestiga, hindi ba't mas magpapatunay yan na inosente ka? At para maparusahan ako gaya ng gusto mo, anong kinakatakot mo? Hindi ako natatakot. Nagiwas ng tingin si Wang Lin. At nauutal na sinabing, ito ang Chanyo Group. At sign ng ceremony natin sa Huisiyang Company. Napakahalagang okasyon nito sa business world ng Haicheng. Ang daming nakatingin. Kung tatawag tayo ng pulis, mag-iingay ang media at siguradong magte-trending tayo. Babagsak ang stock ng Chanyo Group para sa kapakanan ng kumpanya. Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Sinubukan niyang gamitin ang kapakanan ng Chanyo para pagtakpan ang takot niya. Kaso, punong-puno ng butas ang palusot niya. Puro mga negosyante ang nandito at alam ng lahat na kung mapapatunayang manloloko si Jiang Chen na namemeke ng selyo at sumisira ng kontrata. Mas pabor pa ngayon sa Chanyo Group. Hindi lang nito ipapakita ang pangil ng kumpanya, kundi mas magpapabango pa ito sa pangalan nila. Hinding-hindi babagsak ang mga stocks dahil dun. Natawa ako, isang malakas at mapangasar na tawa. Nung ako ang hinuhuli mo, bilang isang manloloko, gustong-gusto mong tumawag ng pulis. Tapos ngayon na ikaw naman, datang iimbestigahan bilang isang peking anak. Biglang idadahilan mo ang stock ng Chanyo para hindi tumawag ng pulis. Wang Lin, akala mo ba ang batas ay ginawa para lang sa'yo? Ang galing din no? Kapag ikaw ang gagawa, pwede. Pero kapag kami, bawal. Muli kong kinuha ang cellphone ko. Nakapatong na ang daliri niya sa dial button, akmang pipindutin na ito. Tuluyan ang nataranta si Wang Lin. Sobrang napahiya kaya naginit ang ulo niya. Nawala na sa katinoan. Bigla siyang nagtaas ng kamay at akmang sasampalin ako sa mukha. Pasiga siyang nanggagalaiti, Jiang Chen. Hayop kang aso ka. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Makikita mo ang hinahanap mo. Mabilis at marahas ang galaw niya. Punong-puno ng galit, pero dahil sanay siya sa buhay prinsipe, wala naman talaga siyang lakas. Handang-handa na ako. Umilag ako sa gilid, at sabay sunggab sa pulso niya. Pinahit ko ito ng malakas patalikod. Tapos nakarinig na lang kami ng lagutok. Umalingongaw ang matinis at kaawa-awang tili ni Wang Lin. Nabali ang pulso niya sa isang nakakasukang anggulo. Wala akong balak na palampasin siya. Itinaas ko ang braso ko. At buong lakas ko siyang sinampal sa mukha. Umalingongaw ang malakas na tunog ng sampal sa buong hall. Natahimik ang lahat. Napaikot si Wang Lin sa lakas ng sampal ko, nawala ng balanse. At bumagsak sa lapag habang sapo-sapo ang mukha niya. Tulala siya sa sahig. Matagal bago siya nakabawi sa pagkabigla. Agad na namarkahan ng malinaw na 5 daliri ang pisngi niya. Sobrang namula at namaga. Makalipas ang ilang sandali, habang sapo pa rin ang pisngi. Inangat niya ang ulo niya. Punong-puno ng galit at puot ang mga mata niya. Nanlilisik siyang nakatitig sa akin at sumigaw. Jiang Chen, isa ka lang hamak na bayaran. Anak ako ni Wang Nan. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Sawa ka na ba sa buhay mo, ha? Hindi ka palalampasin ng nanay ko. Hindi ka palalampasin ng Chanyo Group, sino ka mo? Bakit hindi ko yata matandaan na may anak pala ko? Isang malamig pero napaka-autoridad na boses ng babae ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Kasing lamig ng yelo, tumatagos ito sa pandinig ng lahat. Agad na binalot ng matinding katahimikan ang buong lugar. Napalingon kaming lahat sa may pintuan. Unti-unting bumukas ang malaking pinto. Isang grupo ng mga malalaking bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Ang nakapaligid sa isang babaeng elegante at mahinahong naglalakad papasok. Nakasuot siya ng isang magandang itim na suit at palda. Nakapusod ang mahaba niyang buhok. Litaw ang perpekto at mahaba niyang leeg. May manipis pero napakagandang makeup sa mukha niya. Napakaganda ng mga mata niya. Bakas ang pagiging elegante at malamig na personalidad.
Kasing talon ng agila ang kanyang mga titig. Siya ang misteryoso kong tiyahin na pumunta raw sa Africa at hindi dapat makakadalo sa signing ceremony na ito. Si Wang Nan. At sa likod niya, nakabuntot din ang ilang matataas na opisyales ng Chanyu Group. Seryosong-seryoso ang mukha ng lahat. Nakakakilabot ang presensya nila. Habang papalapit ang grupo, may dalang mabigat at nakakasakal na aura. Kaya ang mga bisita sa paligid, napigilan ng paghinga. Kusang tumabi ang lahat para bigyan sila ng daan. Ni hindi sila makahinga ng maayos. Nang makita ni Bai Jiwei si Wang Nan, namutla siya bigla at nanghina ang kanyang mga binti. Muntik na siyang bumagsak sa lapag. Hindi niya inaasahan na, bigla na lang susulpot si Wang Nan sa signing ceremony na ito. Di ba dapat nasa Africa siya para sa isang business trip? Para namang nakakita ng multo si Wang Lin. Nanginginig ang buong katawan habang dahan-daang binaba ang kamay na nakatakip sa kanyang mukha. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding takot at kawalan ng pag-asa, at pabulong na sinabi. Maria, bakit ka umuwi? Di ba nasa Africa ka? Ni hindi man lang siya tiningnan ni tita. Diretso itong dumaan sa mga tao at lumapit sa akin. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kaninang nalilisik niyang mga mata ay napalitan ng sobrang pag-aalala at pagmamahal. Hinaplos niya ng marahan ng aking pisngi. At malambing na nagtanong, ang aking munting prinsipe. Sinaktan ba nila ang pamangkin ko? Patanjin nga si tita, may masakit ba sa'yo? Napakalambing ng boses ni tita. Punong-puno ng pag-aalaga. Malayong-malayo sa malamig at nakakatakot niyang aura kanina. Kung kanina, kaya ko pang maging matapang sa pagharap sa lahat ng ito, at napipigilan ko pa ang galit at sakit sa aking puso. Para labanan sina Wang Lin at Bai Jiwei. Pero pagkakit ako kay tita, bigla na lang gumuho ang lahat ng pagpapanggap ko na palaban at matatag. Ang lahat ng naipong sakit at sama ng loob sa dibdib ko, kasama ng labis na galit, ay parang isang dam na biglang sumabog. Umapaw ang lahat ng emosyon ko, at biglang namula ang aking mga mata. Namuo ang mga luha sa aking mga mata, pero nagmatigas akong hindi umiyak. Umiling ako, at nanginginig ang boses na sinabi, Tita, ayos lang po ako, kahit ilang salita lang iyon. Dala nito ang napakabigat na emosyon. Nang makita ni tita ang namumula kong mga mata, biglang nanlamig ang tingin niya. Pinaliitan niya ng mata ang mga tao sa paligid. At rumehistro ang galit at bangis sa kanyang mukha. Ang nakakatakot niyang presensya bilang isang taong mataas ang katayuan ay biglang bumalat sa buong lugar. Pakiramdam tuloy ng lahat ay biglang lumamig ng husto sa loob ng kwarto. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang pamangkin ko? Kasing lamig ng yelo ang boses ni tita. Pero bakas ang nag-aalab na galit dito na umalingaw sa buong venue gamit ang mikropono. Rinding-rindi ang mga tainga ng lahat. Yung mga taong pinagdudahan ako kanina, pinagtawanan, at tahasang nilate ako sa harap ng marami, ay nanginginig na ngayon sa matinding takot at sunod-sunod na napayuko. Ni walang makapagsalita o makatingin man lang kay tita ng diretso. Yung mga nagchismis kanina na peke daw ako at palamunin lang. Ngayon ay gustong magpalamon sa lupa sa sobrang hiya at takot. Hindi talaga nila inasahan. Natuning ang pamangkin ni Wang Nan si Jiang Chen at siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang mga sinabi nila kanina ay parang paghuhukay na rin ng sarili nilang libingan. Kinalaban lang naman nila ang dalawang pinaka-impluensyal na tao sa Haicheng na hindi dapat binabangga. Imbestigahan niyo to, malamig na utos ni tita. Habang nakatingin sa mga bodyguard niya sa likuran. Kunin niyo ang lahat ng kuha ng mga security camera dito. Lahat ng nanakit sa pamangkin ko, sino man ang nagbuhat ng kamay. O yung mga nanlait, ilabas niyo silang lahat sa harap ko. Huwag kayong magpapalusot kahit isa. Kahit na isang masamang tingin. O isang bastos na salita, walang makakaligtas. Pagbabayaran ko sila ng 100 beses. Ang mga salitang ito ay parang haton ng kamatayan mula sa mismong demonyo. Dala ang autoridad na hindi pwedeng suwayin, kaya naman ang inig sa takot ang mga bisitang kanina lang ay nilalay ako. Hindi na sila mapakali sa upuan nila at nagunahang lumapit. Yumuko sila at nagmakaawa sa akin at sa tita ko, sagad-sagaran ng pagpapakumbaba. President Wang, patawad po. Hindi po namin alam na si Young Master Jiang ay tunay niyo palang pamangkin. Nakinig lang po kami kay Wang Lin nang sabihin niyang siya ang anak niyo. At sinabing peke daw po si Young Master Jiang, kaya po kami nakapagsalita ng masama. Hindi po talaga namin sinasadya. President Wang, maghunas dili po kayo. Parang awan niyo na, patawarin niyo po kami ngayon. Young Master Jiang, patawad po, nabulag po kami at hindi nakilala kung sino kayo. Naging mapanghusga po kami dahil naniwala kami sa mga kasinungalingan ni Wang Lin. Kanina po ay marami kaming nasabing nakakasakit sa inyo. Handa po akong magbigay ng 1,000,000 bayad pinsala bilang tawad. Parang awan niyo na po, palampasin niyo na po ito. Patawarin niyo na po kami ngayon. President Wang, Young Master Jiang, ginawa lang din naman namin iyon para sana protektahan ang reputasyon ng anak niyo na si Wang Lin. Kaya hindi sinasadyang nabastos namin si Young Master Jiang. Isipin niyo na lang po na mabuti ang intensyon namin. At nalinlang lang talaga kami, kaya parang awan niyo na, palampasin niyo na kami. Hindi na po namin uulitin kahit kailan. Paamin ng parami ang mga taong lumapit, para yumuko at humingi ng tawad sa akin at sa tita ko, habang nag-aabot ng mga calling card nila. Nangangako ng kung ano-anong kabayaran. Pero hindi naman talaga sila nagsisisi sa mga ginawa nila. Takot lang talaga sila sa kapangyarihan ng pamilya Wang at pamilya Jiang.
Tutal, sa taas ng katayuan ng pamilyang Wang sa Haicheng, sa impluensya ng Chanyu Group. Pati na ang bilyon-bilyong yaman ng pamilyang Jiang. Kapag nagsanib puwersa ang dalawang pamilya, hawak na nila sa leeg ang buong Haicheng. Isang pitik lang ng daliri nila. Kayang-kayang ubusin ang yaman ng mga nagmamarunong na mayayamang pamilyang ito. At burahin sila ng tuluyan sa Haicheng. Kaya paano sila maglalakas loob na bumangga? Malamig na tiningnan ng tita ko ang mga taong ito. Wala siyang nikititing na awa. At kalmadong nagsalita, ngayon alam niyo nang humingi ng tawad. Kanina lang, tinawag niyong palamunin at peke ang pamangkin ko. Tinawag niyo pa siyang hampas lupang aso mula sa probinsya. Bakit hindi niyo inisip na aabot sa ganito? Dahil sa sinabi niya, mas lalong napahiya ang mga humihingi ng tawad. Yumuko sila ng husto at halos hindi na makahinga sa takot. Sa huli, dama po ang paningin ng tita ko sa lalaking nakabulagta sa sahig. Na walang iba kundi si Wang Lin. Ramdam na ramdam ni Wang Lin ang nanlilisik na tingin ng tita ko. Kaya nanginginig siya ng matindi sa takot, habang basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Napatras siya at nagtago ng mukha dahil sa matinding kaba. Sinubukan niyang umiwas ng tingin, pero nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob. At nanghihinang tinawag siya, Maria. Walang kahit anong init o pagmamahal sa mata ng tita ko habang diretsong nakatitig sa kanya. Ang pandidiri at kalamigan ng kanyang mga mata ay sapat na para patigasin siya sa takot. Liu Yu, malamig at walang kahit anong emosyon ng kanyang boses. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tatawaging ina? Nakalimutan mo na ba kung anong nangyari sa mga gumawa niyan, Liu Yu? Natigilan ang lahat nang marinig nila ang pangalang iyon. Hindi ba't Wang Lin ang pangalan niya? Bakit tinawag siyang Liu Yu ng tita? Ano bang nangyayari rito? Si Wang Lin. O mas tamang sabihin si Liu Yu, nang marinig niyang tawagin ng tita ang tunay niyang pangalan. Ay biglang namutla at tila ba tinamaan ng kidlat. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, mababakas sa kanyang mga mata ang gulat at matinding takot. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi po totoo yan, Maria. Boss Wang, masyado ko lang po talaga kayong mahal. Wala po akong ibang intensyon, gusto ko lang po talagang maging mabuting anak sa inyo. Totoo po, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo po akong itaboy, sabi niya habang gumagapang papalapit sa tita upang hawakan sana ang dulo ng damit nito. Ngunit sinipa siya ng bodyguard na nasa tabi ng tita kaya napabagsak siya sa sahig. Magpapakabait na po ako, pangako, hindi ko na po. Kayo tatawaging ina sa pampublikong lugar. Hindi ko po talaga alam na pinsan ko si Jiang Chen. Alam ko pong mali ako, hihingi po ako ng tawad sa kanya ngayon din. Ma, parang awa niyo na po, patawarin niyo ako. Huwag niyo po sana akong palayasin, nagmamakaawa po ako. Lumuhad siya sa sahig at walang tigil na yumuko sa harapan ng tita. Tumama ang kanyang noo sa malamig na sahig, kaya umalingaw-ngawang. Malalakas na tunog ng pagkalabog. Hindi nagtagal ay damyugo na ang noo niya, ngunit nanatiling napakalamig ng mga tingin ng tita. Wala itong kahit na anong awa. Ang narinig nilang pag-uusap ng dalawa ay labis na ikinagulat ng lahat ng naroon na napadilat na lang ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Ang mga natatakot na tingin kanina ay biglang napalitan ng kuryosidad at pang-iintriga. Muli silang nagbulungan sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito ay mas pinahina nila ang kanilang mga boses. Hindi pala Wang Lin ang pangalan niya. Siya pala si Liu Yu at hindi talaga siya anak ni Boss Wang. Diyos ko, ano bang nangyayari rito? Sino ba talaga siya? Bakit malakas ang loob niyang magpanggap na anak ni Boss Wang? Base sa sinabi ni Boss Wang, mukhang tinawag din niya itong ina noon. At binalaan na rin siya. Yung mga tumawag kay Boss Wang ng ina ay humantong sa masamang kapalaran. Napakunot ang noo ng tita. Nababakas na ang matinding galit sa kanyang mga mata. Hindi talaga siya nag-aaksaya ng oras sa mga ganitong papansin para makinig sa mga walang kwentang palusot at lalong wala siyang panahong magpaliwanag sa mga tao. Direkta siyang nagutos sa mga bodyguard sa kanyang likuran, dalhin niyo siya palayo. Ayoko na siyang makita ulit, sumasakit ang mga mata ko sa kanya. Agad na lumapit ang dalawang bodyguard at marahas na itinayo ang nakaluhod na si Liu Yu. Upang kalagkarin paalis, nang makita ni Liu Yu na totohanan na siyang ipapatapon ng tita, ay tuluyan na siyang nagpanik at nagsimulang umiyak at sumigaw ng napakalakas. Maria, huwag naman po kayong ganito kalupit. Anak niyo po ako na pinalaki niyo mula bata. Mahal na mahal ko po kayo. Ginagalang po kayo. Hindi niyo po pwedeng ipagpalit sa pamangkin niyo. At itakwil ang sarili niyong anak. Maria, parang awa niyo na po, huwag niyo po akong palayasin. Mali po ako. Hindi ko na po kayo tatawaging mama. Maria, huwag niyo po sana akong itapon. Nakakapanindig balahibo ang iyak niya sa tahimik na bulwagan. At sobrang sakit sa tainga. Pagkasabi niya nito, nagkagulo ang lahat, nabigla ang buong kumpol ng mga bisita. Bakas sa mga mukha nila ang gulat. Diyos ko, anong klaseng pasabog na iskandalo ito? Huwag mong sabihin, si Liu Yu ay totoong anak sa labas ni Madam Wang. Ayaw lang ba itong aminin ng Madam? Kaya palagi itong tinatago, kahit pa anak sa labas. Dugo pa rin yan ng pamilya Wang. Hindi man lang siya pinapayagang tawagin siyang mama. Datang lupit naman niya masyado, di ba? Oo nga eh. Anong kasalanan ng bata? Hindi naman niya pwedeng piliin ang mga magulang niya. Ang ginawang ito ni Madam Wang, masyadong kawalan ng konsiderasyon. At walang pagmamahal sa kadugo. Baka ang totoong tatay ng anak sa labas na yan
ay may ginawang atraso kay Madam Wang, kaya ibinunton niya ang galit niya sa bata. At ayaw siyang kilalanin. Pero kahit na ganun, inosente ang bata, ang gawin nito ni Madam Wang sa kanya ay napakalupit talaga. Iba-iba ang usap-usapan. Sa sandaling iyon, sari-sari ang mga hinala ng lahat. Agad na nabansagan si tita na walang puso, malupit, at walang pakialam sa pamilya. Pero nanatiling kalmado si tita, parang wala siyang narinig sa mga pinag-uusapan nila. Tiningnan ko ang nakaluhod at umiiyak na si Liuyu, tapos tiningnan ko rin ang namumutlang mukha ni tita. Alam kong matigas lang magsalita si tita pero malambot ang puso niya, ayaw niya lang talaga sa harap ng maraming tao. Ipaliwanag ang mga lumang isyong ito. Lumapit ako sa harap ni Liuyu. Yumuko ako at tinitigan siya, yelo sa lamig ang aking mga mata. Dahan-dahan at madiin akong nagsalita, umalingaw sa mikropono ang boses ko sa buong bulwagan. Para linisin ang pangalan ni tita, Wang Lin. Hindi, Liuyu. Itigil mo na yung drama mo. Hindi lang nagpapaliwanag ang tita ko. Pero hindi ibig sabihing wala akong alam. Ngayong araw, ako na ang magsasalita para sa tita ko at lilinawin ko ang lahat ng ito. Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng basura ka talaga. Pagkarinig sa akin ni Liuyu, biglang tumigil ang iyak niya. Pagangat niya ng ulo, baka sa buong mukha niya ang matinding gulat at kaba sa kanyang mga mata na nauwi sa kawalan ng pag-asa. Tinitigin ko siyang mabuti, nagniningas ang aking mga mata. Malinaw ang bawat salita ko. Ikaw, Liuyu, hindi ka anak ng tita ko. Lalo nang hindi ka anak sa labas. Isa ka lang sa mga iskolar na sinuportahan ng tita ko. Isa ka lang sa maraming ulilan na tinulungan niya. Pagkasabi ko nito, muling binalot ng katahimikan ng buong paligid, nanlaki ang mga mata ng lahat. Bakas sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Ang tita ko, napaka-aktibo sa mga charity work. Pinag-aral niya ang mahigit 10 ulila mula sa Haicheng Orphanage. At isa ka doon, lumaki ka sa amponan. Nakapag-aral ka dahil sa tulong ng tita ko. Noong mga bata pa kayo, kayong mga batang tinulungan niya, pakiramdam niyo, sobrang bait at lamang ng tita ko. Para na siyang nanay, kaya gustong-gusto niyo siyang tawaging mama. Hindi rin naman tumanggi ang tita ko. Tinuring lang niya kayong, parang mga sarili niyang anak. Huminto ako sandali, tiningnan ko ang namumutlang mukha ni Liuyu, at nagpatuloy. Pero hindi niya inasahan na paglaki ninyo, may ilang lalaki na nagkaroon ng masamang intensyon. Ginamit niyo ang dahilan na pagtawag ng mama sa tita ko noong bata pa kayo. Para ipagkalat na, mga anak daw kayo sa labas ng tita ko. Gustong gamitin ang posisyon niya para makapasok sa mataas na lipunan at gumawa pa ng mga bagay. Nasamayer sa pangalan ng tita ko, kaya ilang beses nasira ang mga blind dates niya. At nahirapan siyang makapag-asawa, dahil punong-puno na ang tita ko. Napilitan siyang maglabas ng statement para patunayang single siya at walang anak. Na kailanman ay hindi siya nagkaanak sa labas. Yung mga lalaking gumawa ng kwento, nakatanggap ng nararapat na parusa mula sa batas at ipinakulong. Nagutos din ng malinaw ang tita ko na simula noon, bawal nang tawagin siyang mama ng kahit sinong batang tinulungan niya, para makaiwas na sa gulo. Pero ikaw, Liuyu, pagkatapos makulong ng mga taong yun, nagpanggap ng inosente, walang alam, at nagpaawa ka pa. Umiyak-iyak ka sa harap ng tita ko. Sabi mo, wala kang kahit anong masamang intensyon, at tinuring mo lang talaga siyang totoong ina. Lamambat ang puso ng tita ko. Naawa siya dahil lumaki kang walang magulang. Kaya hindi ka na niya kinasuhan. Iginawa ka pa niya ng recommendation letter para ipasok kang intern sa Huisiyang Company. Nung araw na pumunta siya doon para sa isang meeting, isinabay ka lang niya, pero hindi ko akalain. Nagagamitin mo ang litratong ito para ipagkalat na anak ka ng tita ko. Manloloko, hindi ka lang naghari-harian sa opisina. Binyuli mo pa ang mga katrabaho natin. Inagaw mo ang pagiging top seller ko. Ninakaw mo yung bonus ko. At ang lakas pa ng loob mo na sa mismong signing ceremony. Magpanggap kang anak ng tita ko para makipagsabuatan sa Huisiyang Company. Para nakawin ang mga resources ng Chanyu. Sabihin mo nga, dapat ka bang parusahan o hindi? Ang mga binitawan kong salita ay parang bambang. Sumabog sa buong paligid at biglang nalinawan ng lahat. Ang tingin nila kay Liuyu na puno ng awa kanina ay naging pandidiri at pagkamuhi. Kaya pala, ang mukhang kaawa-awang anak ni President Wang ay isa pa lang, walang utang na loob na ahas. Pinag-aral at pinalaki na ni President Wang, hindi pa marunong magpasalamat. Ginamit pa ang pangalan niya para manloko ng tao. At sinira ang reputasyon ni President Wang. Ang ganitong klaseng tao, talagang nakakagigil. Ang mga bisita kanina na nagsabing walang puso ang tita ko, ay bakas ang matinding hiya sa kanilang mga mukha ngayon at hindi na ng ahas pang umimik. Pulos na lang pagkakonsensya kay tita at galit kay Liuyu ang nararamdaman nila. Habang si Liuyu naman, mas lalong namumutla ang mukha, hanggang sa nawalan na ito ng kulay. Napaupo na lang siya sa sahig. Nanghihina at nanginginig ang buong katawan habang nangangatog ang mga labi niya. Nanginginig din ang boses niya. Hindi ako. Wala akong ginawang ganyan. Gusto pa sana niyang magpalusot, pero nandyan na mismo sa harapan niya ang ebidensya. Wala na siyang kawala. Napangisi na lang ako sa inis. Wala ka mo. E di ipaliwanag mo. Bakit takot kang iharap si Bai Jiwi sa tita ko? Bakit panayang iwas mo at ang dami mong palusot? Bakit nung nilabas ko ang selyo ni tita, bigla kang nagpanik at nataranta? Bakit nung sinabi kong tatawag ako ng pulis, pinigilan mo ako ng husto?
Liu Yu, lahat ng mga kasinungalingan mo. Isa-isa na nating nakikita ngayon ng mga pruweba. Magde-deny ka pa ba? Ako, tinuring ko talagang ina si President Wang. Bata pa lang ako, idol ko na po siya. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi. President Wang, maniwala po kayo sa akin. Gusto ko lang naman talagang maging anak ninyo. Nagpupumiglas pa si Liu Yu, punong-puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Habang nakatingin sa tita ko, ngunit tiningnan lang siya ni tita ng may matinding pandidiri. Sa sobrang lamig ng titig niya, para bang maninigas na sa takot si Liu Yu. Seryoso ang boses niya, at ramdam na ramdam ang sobrang pagkadismaya. Kung hindi pa ako tinawagan ni Linlin para sabihin ginagamit mo. Datang pangalan ko bilang anak ni Wang Nan para magmayabang sa labas. At apihin siya, patuloy pa rin pala akong magpapaloko sa'yo. Akala ko pa naman, marunong kang tumano ng utang na loob. Liu Yu, sa buong buhay ko, ang pinakakinamumuhian kong tao ay yung mga walang utang na loob. Yung sinuklian ng masama ang kabutihan ko. Pinag-aral kita, sinuportahan, at binigyan ng magandang trabaho. Hindi para gamitin mo ang pangalan ko sa panggagancho. At para apihin ang sarili kong pamilya. Kung talagang kaawa-awa at walang-wala ka, hindi ipagkakait ng pamilya ko ang pagkain sa hapag mo. Handa pa nga kitang tulungang umangat, para maabot mo ang mga pangarap mo. Pero aba, nang ahas ka pang banggay ng pinakamamahal kong pamangkin. Sobra-sobra ang pagkadismaya ko sa mga ginawa mo. Sinisira ng mga kalokohan mo ang reputasyon ko. Pati na ang imahe ng Chanyu Group. Pues, wala na akong pakialam sa pinagsamahan natin. Ay demanda kita, kakasuhan kita ng paninirang puri, identity theft, at panloloko sa negosyo. Hintayin mo ang sulat ng abogado ko, sa mga binitiwang salita ng tita ko. Napalupasay na lang siya sa sahig. Putlang-putla ang mukha niya, tulala at blanko ang mga mata. Wala na yung dating, yabang at kayabangan niya kanina. Pulos kawalan na lang ng pag-asa ang natira sa kanya. Alam niya sa sarili niya na ito na talaga ang katapusan niya. Sa husay ni Wang Nan, kapag kinasuhan niya ito, hinding-hindi na siya makakabangon habang buhay. Biglang parang may naisip si Liu Yu. Mabilis siyang gumapang sa paanan ko at niyakap ang aking mga binti. Umiiyak at nagmamakaawang sinabi, Senyorito Jianglin, maling-mali po ako. Parang awan niyo na, maawa po kayo sa akin. Patawarin niyo na po ako ngayon lang. Ayoko pong makulong, pakawalan niyo na po ako. Hinding-hindi ko na po uulitin. Bata pa po ako kapag nagkaroon ako ng criminal record. Sira na po ang buong buhay ko. Luluhod po ako sa inyo. Hihingi po ako ng tawad. Parang awan niyo na, palampasin niyo na po ako. Ituring niyo na lang po akong hangin at palampasin na. Habang sinasabi niya iyon, panay ang pagluhod at pagyukod niya sa akin hanggang sa kumalat ang dumit-dugo mula sa noon niya sa aking pantalon. Nakakadiri siyang tingnan. Tiningnan ko lang ang nakakaawa at nagmamakaawa niyang hitsura. Walang anumang emosyon sa mukha ko at walang nikititing na awa sa aking mga mata. Liu Yu, huwag mong gamiting palusot ang pagiging bata mo. Sa mga ginawa mong kasalanan. Sa mundong ito, lahat tayo ay kailangang pagbayaran ng sarili nating mga pagkakamali. At hindi ka exempted doon. Ginamit mo ang pagpapanggap bilang anak ng tita ko. Para maghari-harian sa Huisiyang Company at inutusan mo ang mga katrabaho natin na parang mga alipin. Ibinuhos mo ang kumukulong kape sa ulo ng bagong empleyado na si Lin Shi. Hanggang sa magkapaltos ang anit niya at pinagbantaan mo pa siyang huwag humingi ng dispensa. Na kapag human girl siya ay palalayasin mo siya sa kumpanya. Inagaw mo ang pagiging top sales ko. Kinuha mo ang 500,000 bonus ko at pinasibak mo ako sa trabaho. Siniraan mo pa ako sa buong kumpanya na ginagamit ko lang ang hitsura ko para makabenta at tinawag mo akong palamunin. Tapos ipinahiya mo pa ako sa harap ng marami noong signing ceremony. Pinakalagad mo ako sa guard palabas at sinubukan mo pa akong saktan. Noong ginagawa mo ang lahat ng iyon, bakit hindi mo inisip na aabot sa ganito? Ang yabang-yabang mo pa noon. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo porket tita ko ang backer mo, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Na pwede mo nang api-apihin ang ibang tao. Akala mo dahil wala akong koneksyon at maimpluwensyang pamilya, ay madali mo na lang akong makokontrol. Pero nakalimutan mo, bilog ang mundo, at may karma ang lahat ng kasamaan. Lahat ng mga panlalamang na ginawa mo, babalik at babalik din sa'yo. Tago sa laman ng bawat salitang binitawan ko. Biglang nanigas ang buong katawan ni Liu Yu. Unti-unting bumitaw ang mga kamay niyang nakayakap sa binti ko, at nanginag ang kanyang mga labi. Wala na siyang masabi kahit isang salita. Tanging walang hanggang pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata. Lumapit ang mga bodyguard at binuhat ang nanghihinang si Liu Yu. Kinalagkad nila siya palabas. Hindi na umiyak pa o sumigaw si Liu Yu. At hindi na rin siya nagmakaawa. Para na lamang siyang isang manikang sunod sa Niren. Habang kinakalagkad ng mga bodyguard palabas ng hall. Ang naghihintay sa kanya ay ang matinding parusa ng batas. Matapos maayos ang problema kay Liu Yu, lumingon ako sa kabilang gilid at tiningnan ang namumutlang. At nanginginig na si Bai Jiwei. Nanlalamig ang aking mga mata. At madiin kong sinabi, President Bai. Ngayon, ikaw naman. Biglang nanigas ang buong katawan ni Bai Jiwei, parang tinamaan ng kidlat. Namutla ng gusto ang mukha niya. Tiningnan niya ako, nanginginig ang mga labi, at halos hindi makapagsalita. Tumulo ang malamig na pawis mula sa noo pababa sa kanyang pisngi, basang-basa na ang kanyang polo.
Nanginginig ang boses niya, sinusubukang gumawa ng huling palusot. Jiang, Young Master Jiang, tingnan mo, isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Naloko rin ako ng Wang Lin na yun. Ay hindi. Niloko ako ni Liu Yu. Wala talaga akong alam na. Hindi pala siya anak ng tita mo. Kung nalaman ko lang. Kahit bigyan pa ako ng sandaang lakas ng loob, hinding-hindi kita pagtatangka ang Bastiusen. Total, 1 taon din tayong nagkatrabaho, kilala mo naman ako. Bilib na bilib talaga ako sa iyo noon pa man. Para rin naman ito sa kumpanya. Sa kinabukasan nito, kaya ako naguluhan saglit. At naniwala sa mga kasinungalingan ni Liu Yu. Nang maalala ko ang mga ginawa niya noon, isang malamig na ngiting pang-aasar ang sumilay sa aking mga labi. Bilib, General Manager Bai, sobra naman yata akong nakakaangat sa pagbilib mong yan. Basang-basa ng pawis ang mukha niya, at halatang tarantang-taranta. Ano, kasalanan talaga ito ni Wang Lin. Nilason ng patay gutom na yun ang utak ko. Hindi ko talaga intensyong pahirapan ka. Alam mo naman, noong mga panahon yun, akala nating lahat ay anak siya ni President Wang, kaya walang may lakas ng loob na banggin siya. Kung sinabi mo lang sana noon na pamangkin ka ni President Wang. At peke siya, siguradong sisipain ko siya palabas ng kumpanya. Tinitigin ko siya at nagtanong, kung sinabi ko ba, maniniwala ka, napangiwi ang kanyang labi, at walang nasabi, General Manager Bai, gusto kong linawin mo sa harap ng lahat, akong si Jiang Chen, karapat dapat ba talaga sa titulo ng top sales? Karapat dapat ba sa 500,000 bonus? Halos agad siyang sumagot, isang taong nagtrabaho si Young Master Jiang sa kumpanya. At napakahusay niya, deserve na deserve talaga ang maging top sales. Huwag na nating pag-usapan ang 500,000. Kahit 5 milyong bonus pa. Hindi sapat para patunayan ang galing ni Young Master Jiang. Tiningnan niya ako, habang pilit na mumingiti, Jiang Chen, malinaw na ang lahat, pare-pareho lang tayong biktima rito. Total hindi pa naman tapos ang proseso ng pagre-resign mo, kaya hindi pa ito opisyal. Bumalik ka na sa trabaho, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng sales director. Sa iyo ang top sales, at ibibigay ko agad sa iyo ang 500,000 bonus ngayon din. Kausapin mo na si President Wang, pirmahan na natin yung kontrata. Oh. Pagkasabi niyon, talagang nai-transfer niya agad sa akin ang 500,000. Nakakasuka talaga ang kapal ng mukha niya. Nasa ganitong sitwasyon na nga siya. Iniisip pa rin ang pakikipag-partner sa Chanyu. Nagtataka tuloy ako, saan ba gawa ang kakapalan ng mukha niya? Tinitigin ko siya ng maigi. Nagtanong ako, Presidente Bai, baka iniisip mo na nagtatanim ako ng sama ng loob dahil sa 500,000 iyon. Kaya kinansela ko ang partnership natin, ano? Natigilan siya sandali, at walang kumpiyansang sumagot, hindi ba? Bago pa ako makapagsalita, sumingit na ang tita ko. Siyempre hindi, si Linlin ay may hawak sa Chanyu Group, na 20% shares. Ang taunang dibidendo niya ay umaabot ng daan-daang milyon. Ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Jiang, ay mapupunta lahat sa kanya dahil siya lang ang nag-iisang anak na lalaki. 500,000, ang allowance niya sa isang buwan, ay higit pa sa 10 beses niyan. Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa 500,000 mo? Biglang namula ang mukha ni Bai Jiwei. Sa sobrang pagsisisi, kulang na lang ay sampelan niya ang sarili ng ilang beses. Paano ba naman niya itinaboy ang napakalaking swerte ng ganoon-ganoon na lang? Tiningnan ko siya, at ngumiti ng nakakapanuya. Presidente Bai, noon, pinili kong huwag pumasok sa kumpanya ng tita ko. At pinili ang kumpanya ninyo. Ang layunin ko ay hasay ng sarili ko. Sana'y pagkatapos ng internship ko, bumalik na lang ako sa aming kumpanya para maging boss. Pero nang hinayang akong iwan ng karerang pinaghirapan kong buuin ng paunti-unti, hindi ko rin kayang iwanan ng leader na naniwala sa potensyal ko noon. Pero, Presidente Bai, yung nangyari kay Wang Lin, doon ko nakita ang tunay na ikaw. At ang tunay na mukha ng kumpanyang ito, hindi ka karapat-dapat na pagtrabahuan ko. At lalong hindi ka karapat-dapat na maging partner ng Chanyu, ang isang kumpanyang nanggagamit para sa sariling interes. At nang-aabuso ng sariling empleyado, ay siguradong lalamunin at ibabasura ng industriya. At saka, kinuha ko ang 500,000 iyon sa mismong harapan niya. Wala akong pakialam sa bonus, pero karapatan ko ito. Ang gusto ko lang, ay maging patas. Ikaw naman ang bahala, ngumiti sa akin si tita nang may pagkaunawa. Kinuha niya ang telepono, at isang linya lang ang sinabi. Ay blacklist ang Wei Siyang sa buong industriya. Gusto kong burahin sila ng buo, walang ay tatayra. Bago pa man maunawaan ni Bai Jiwei. Ang ibig sabihin ng sinabi ng tita ko, sunod-sunod nang nagring ang mga telepono. Presidente Bai, may masamang balita. Kinanselan na ng kliyente A ang partnership natin, Presidente Bai. Nagreklamo ang kliyente B, at humihingi ng 100 milyong danyos. Presidente Bai, tuluyan ng bumagsak ang stocks ng kumpanya natin. Nanigas sa kinatatayuan si Bai Jiwei. Ang kanyang mukha ay namutla at unti-unting nang itim. Hanggang sa maging abuhin, na parang nawalan na ng buong pag-asa. Wala sa sariling naibulong niya, sira na, tapos na ang lahat. Sa kabilang banda, si Liu Yu na ginamit ang pagiging anak ni Presidente Wang, ay nakapagnakaw ng malaking halaga mula sa kung saan-saan. Nilustay niya ang lahat ng pera, kaya nahatulan siya ng 10 taong pagkakakulong dahil sa kasong estafa.
Sana ay naging maganda ang takbo ng buhay niya, pero sinira niya iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Wala na akong pakialam sa karma nila. Ginasto nila yan, kaya pagdusahan nila.